Magandang umaga po sa inyo lahat. Pwedeng paki-close up na kaunti. Magandang umaga rin sa lahat ng mga kapatid natin na sumusubaybay online. Salamat sa inyong pagsisikap na lumago sa kabila ng maraming mga limitations. Gustong-gusto nating magsama-sama, pero natatakot naman tayo pag tayo magkakasama. Gayunman, ipanalangin natin na sa tuwing nagtitipon tayo, alisin ng Diyos ang lahat ng pwedeng makahawa sa atin, maliban sa kapangyarihan ng Kanyang Espiritu. Amen po ba? Ako'y natutuwa dahil dito sa satellite ng Lucy Laurel ay marami pong actively involved sa ating prayer chain. Ang target ko sana kung ating masasamahan ng ating pastor na kalahati man lamang ng ating mga aktibong miyembro sumasali sa ganyang mga gawain. Ako'y nagpapasalamat sa kalaguang inihatid nito sa buhay ng marami at ang mga patutuo na kanilang ibinabahagi patunay na ang Diyos ay gumagawa bilang tugon sa kanilang panalangin. Ngayong umaga, magpapatuloy tayo ng paksa tungkol sa paggawa ng mga alagad. Niliwanag natin kung ano ang alagad at paano gumawa ng alagad. At ngayong umaga, ang pinag-uusapan natin, 4 na sunod-sunod ng linggo, ang mga katangian ng isang tunay na alagad. Pang-4 na Sunday na po. Si Jesus ay may katangiang hinihingi sa mga taong nais sumunod sa Kanya. Una, sabi natin siya ay handang sumunod. Sabi natin siya ay handang magtiis. Yan ang mga mensahe natin nung nakaraang linggo. Handa siyang mamunga. Ano man ang hinihingi noon. At ngayong umaga, pag-aaralan natin, handa siyang maglingkod ng buong tapat. Katapatan ang paksa natin ngayong umaga. Ngunit, ano ba ang batayan para masabi natin ang katapatan? Sapagkat ang katapatan ay isang napakalawak na paksa at napakahirap lagyan ng parametro. Halimbawa, sa dictionary, ang pagiging tapat o faithful ay ganito ang description. Devoted. Yun daw ang ibig sabihin, isa sa ibig sabihin ng faithful. Isang taong devoto. Padalwa, isang taong sincere o sincero. Isang taong palagi nagsasabi ng totoo at tapat sa lahat ng bagay. Sincere and honest. Sincere and honest. Single-minded. Yun daw din ang ibig sabihin ng faithful. Istiktuan, sabi nila. Yan ay mga paglalarawan ng pagiging tapat. Ngunit ngayong umaga, ano ang batayan natin ng isang matapat na alagad ni Kristo? Gagamitin po natin ang isang talinhaga sa Mateo 25 para lagyan ng batayan ang katapatan. Papaano natin masasabi ng isang alagad ay tapat? Kailan natin masasabi? Ano ang mga bagay na ating hahanapin para sabihin natin na isang alagad ay isang tapat? Buklatin ninyo ang inyong Biblia sa Mateo Kabanatang 25 at magsisimula tayo sa pagbasa sa talatang 14. Mateo 25, mag-uumpisa tayo sa verse 14. Ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayanan. Binigyan niya ang isa ng 5,000, ang isa 2,000, ang isa ay 1,000. Pagkatapos siya ay umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo ng 5,000. Gayon din ang tumanggap ng 2,000 ay nagtubo ng 2,000. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinagsulit sila
Lumapit ang tumanggap ng 5,000. Wika niya, Panginoon, heto ang 5,000 na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 na tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamalahin kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit din ang tumanggap ng 2,000 at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000. Heto naman po ang 2,000 tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin, naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamalahin kita sa malaking halaga. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000. Alam ko po kayo mahigpit, aniya, gumagapas kayo sa hindi ninyo tinaniman at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 ninyo. Masama at tamad na alipin. Tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo na lang inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 at ibigay sa may 10,000, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at maganagana, ngunit ang wala, kahit ang kaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Do'y tatangis siya at magangalit ang kanyang mga ngipin. Kapag maraming pagkakataon na pagka may importanteng katotohanan nais ituro si Jesus, gumagawa siya ng kwento na ang tawag natin ay talinaga. Isang kwentong hindi naman talaga nangyari, pero isang kwentong gagamitin para maintindihan ang isang spiritual na katotohanan. At dito ay ginamit ni Jesus ang talinaga tungkol sa 3 alipin na pinagkatiwalaan ng kanilang amo ng kanyang mga ari-arian. Ang isang alipin o isang lingkod o isang katiwala ay kailangan maging tapat. Sundan ninyo ako sa unang Korinto 4 at meron pang isang talata na nag-reinforce ng ating katotohanang nais pagbulayan ngayong umaga. Unang Korinto 4, 1 at 2 ang sabi, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat na maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kinakailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Ano daw? Ang katiwala'y kinakailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Ulitin nga po natin, ang katiwala'y kinakailangang maging tapat sa kanyang Panginoon. Alam ninyo, ang katapatan sa Panginoon ay nagre-resulta ng katapatan sa paglilingkod. Hindi tayo tapat sa pagtupad ng ating tungkulin na hiwalay sa katapatang meron tayo sa Diyos. Tayo tapat sa ating paglilingkod dahil tapat tayo sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang katapatan ng lingkod una sa lahat ay sa kanyang Panginoon. Amen po ba? Ang katapatan ng isang lingkod ay sa kanyang Panginoon. Kaya buong tapat niyang ginagawa ang kanyang tungkulin, bunga ng kanyang katapatan sa Panginoon. Ayaw natin na napakatapat natin sa paggawa, ngunit ang puso natin hiwalay sa Diyos. Dapat ang katapatan natin una sa lahat ay sa Kanya, pakatapos sa kanyang ipinagagawa sa atin. Kaya yun ang gusto nating maging bunga. Yun ang gusto nating mga alagad. Yun bang may lalim? Ayaw natin na lumalagong hindi lamang growing higher, ang gusto natin ay growing deeper. Amen? Ayaw natin na mga paglagong panlabas lamang. Nakakatulong mga kapatid ang paglagong bunga ng ating mga pagsamba, ng ating palakpakan, ng ating sigawan, ng ating pagindak, ang tugtog ng mga tambol. Pero lumalago tayo habang tayo tahimik sa harap ng Diyos, nananalangin at nagbubulay ng Kanyang salita. Ang puno ba maingay habang lumalago?
Wala kayong naririnig, wala kayong nakikita. Pero siya'y lumalago deeper and higher. Yun ang paglagong gusto natin. Deeper, first, palalim muna. Deeper, and then higher. Kasi ang puno na pataas, ngunit ang lago na may, ang mga ugat na may mababaw, isang araw susubukin ang panahon. At makikita nyo, ba't wala na? Kasi ang paglago'y pang ibabaw lamang at hindi pa ilalim. Kaya ang manner of discipleship natin ay ito, hinihikayat natin at sinasamahan at tinuturuan ng bawat mananampalataya na matutunan munang mahalin ang Diyos sa pamamagitan ng matapat na pananalangin, pagsamba at pagtalima sa Kanyang salita. At gusto nating makita ang mga alagad na ibinibigay ang buhay nila sa ating Panginoon Diyos nang walang kahit kaunting reservation. Ang sabi sa Ingles, yung binasa natin sa Korinto, now it is required that those who have been given a trust must prove faithful. Required, ang katapatan, required sa mga pinagkatiwalaan, must prove faithful. Mapatunayan na sila'y tapat. Ngayon, pagdating dito sa pinagkatiwalaan ng mga salaping ginto, gusto kong tingnan ninyo ang konteksto. Lahat ng sinabi ni Jesus mula pa sa chapter 24 ay may kaugnayan sa ikalawang pagparito niya. O tingnan natin sa chapter 24. Hindi natin babasahin, susubaybayan lamang natin mula sa talatang 1 tungkol sa pagkawasak ng templo. Naroon na ba kayo? Talatang 3, mga kahirapan at pag-uusig na darating. Yan ay kaugnay ng kanyang muling pagparito. Talatang 15, ang kalapastangan ng walang pangalawa. Mangyayari din niya sa ikalawa niyang pagparito. Ang pagparito ng anak ng tao. Ang aral mula sa puno ng ubas. Yan ay may kaugnayan sa second coming of the Lord. Walang tao nakakaalam ng oras at araw na iyon. Second coming ang binabanggit. Sa chapter 25, ang talinhaga tungkol sa 10 dalaga ay second coming of the Lord. At itong talinhaga tungkol sa aliping pinagkatiwalaan ng salaping ginto ay tungkol sa second coming of the Lord. Ano ang kaugnayan nito sa pagiging tapat? Alam po ninyo, mas higit tayong magiging tapat kung sa paglilingkod natin, ang kalahati ng ating pansin ay naroon sa pagbabalik ng Panginoon. Kasi sa pagbabalik daw ng Panginoon, tayo ay magbibigay sulit sa Kanya. Kaya habang ginagawa natin ang ating mga ginagawa, ay iisipin daw natin na ipagsusulit natin sa Kanya ang lahat ng ito. Ngayon, kung iniisip natin na magsusulit tayo sa lahat ng ating ginawa, papaano natin dapat gawin ang mga bagay na ginagawa natin ngayon para wag tayong mapahiya sa araw ng Kanyang pagdating. Amen po ba? Kaya, bakit tayo nagtatapat sa Panginoon? Dahil isang araw, tayo haharap sa Kanya at magbibigay sulit sa Kanya. At kung paano tayo naglingkod, kung tayo Kanyang pupurihin, o tayo'y mapapahiya sa harap ng marami. Kaya ang pagiging tapat ay nakaangkla dun sa pag-iisip na gagawin ko ito ng buong puso dahil ako'y magsusulit sa Diyos at ako'y magsusulit ng masaya na ginampanan po ang akin tungkol. Tingnan ninyo ang binigyan ng 5,000. Sabi niya, Panginoon, heto na po ang inyong salapi at heto po ang tinubo. Parang masayang-masaya siya sa pagdating ng kanyang Panginoon at siya'y nagmamalaking Panginoon. Ginawa ko ang ayon sa iyong sinabi. Amen po ba? At siya naman siguro'y napakasaya sa harap ng maraming mga tao na naliligid na mga saksi. Sinabi ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Okay. Alam po ninyo, ang kaligtasan ay walang bayad. Ang kaligtasan ay hindi ayon sa ating performance.
Pero ang pagbibigay ng gantimpala, ang titingnan ay performance. Hahatulan ayon sa gawa. Tayo hindi hinahatulang mapahamak, ngunit hahatulan ang ating mga ginawa. Ba't hahatulan? Kasi ang mga bagay na ginawa ng buong tapat ay gagantimpalaan. Kailangan ng judgment. Ito ba'y karapat dapat gantimpalaan o hindi? Sa harap ng Diyos, ang lahat ng gaway titimbangin, susubukin kung karapat dapat sa gantimpala. Okay, tingnan natin ang mga kinilos ng mga tatlong ito para maging batayan ng katapatan natin. Una, kailan masasabing ang isang lingkod ay tapat? Una, kapag ginawa nila ang kanilang tungkulin. Meron ako isang cross-reference sa Lucas 19:11. Lucas 19:11. Talinaga tungkol sa salaping ito. Ibig sabihin, ito'y parehas kwento pero dito sa kabila nakatala. Verse 13. Bago siya umalis, tinawag niya ang 10 sa kanyang mga alipin. Binigyan niya ang mga ito ng tig-isang salaping ginto at sinabihan, ipangalakal ninyo iyan hanggang sa pagbabalik ko. May konting discrepancy sa dalawang tala. Hayaan na natin sa theologians ang paglusuban ng mga bagay na yun. Para wag makagulo sa ating pagbubulay ngayong umaga. Ano ang bilin? Heto ang salapi, ipangalakal ninyo yan hanggang sa ako'y dumating. Malinaw ho ba ang bilin? Malinaw ang bilin. Heto ang salapi, ipangalakal ninyo yan hanggang sa ako'y dumating. At ang sabi dito, sa Mateo 25, sa 16, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon. Gayon din ang ginawa ng tumanggap ng 2,000. Ano daw? Humayo agad at ginawa ang ipinag-utos sa kanya. Umalis agad. Ginawa ang bilin. Habang di pa nagbabalik ang amo, wala pang karapatang mamahinga. Amen. Wala pang karapatang mamahinga. Baka naman sabihin, ang tagal naman ng ating amo. Ay gusto ko nang tumigil. Ay ang bilin ay, ipangalakal ninyo yan hanggang sa ako ay dumating. Parang paggawa din ng mga alagad dyan. Gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa hanggang sa ako'y dumating. O hanggang sa tayo'y mamatay, alinman sa dalawang mauna. Amen? Ang pagsunod sa Panginoon ay matatapos lamang sa 2 dahilan. Kapag tayo patay na at kapag dumating na siya, alinman sa 2 ang mauna. Eksakto. Kung ano ang sinabi, yun ang ginawa. Walang labis, walang kulang. Yun ang tapat at mabuting alipin. Ginagawa kung ano ang ibinilin, kung ano ang ipinag-utos sa Kanya. Mga kapatid, hindi tayo gagantimpalaan ng Diyos sa mga bagay na ginawa natin na hindi naman inuutos sa atin. Minsan pa nga kami na gagalit kapag binabago ang utos. Pinapagtiklop ka ng sako dahil madating na yung makuha. Napapatawa si Jenny. Sa amin ay malaking kasalanan ang baguhin mo ang utos. Wala kang karapatang baguhin ang utos. Ang tungkulin mo lamang ay sundin ang utos. Nagkakagulo kasi. Tarating na yung kukuha ng sako ay nagputol ka ng panali. Hindi yan ang inautos ko sa inyo. Trabaho nga yan, pero hindi pa yan dapat trabahuin ngayon. Kung ano ang iniutos, alam ninyo, kahit pa anong sipag mo sa isang gawain, hindi naman ipinagagawa sa iyo ng Diyos, hindi ka gagantimpalaan doon ng Diyos. Kahit pa nagpakamatay ka na sa isang gawain, hindi naman ipinagagawa sa iyo ng walang katungkulan ang Diyos na gantimpalaan ka sa mga bagay na hindi naman iniutos sa iyo. Kaya, parang
nitong January, o last part of December, bumalik po ako. Sa katotohanan, hindi tayo inutusan ng Diyos na magtayo ng simbahan. Ang utos ng Diyos ay gumawa tayo ng mga alagad. Kaya sabi ko, baka ako'y nalihis dahil hindi naman ako inutusan ng Diyos na magtayo ng mga gusali, kundi ang katulungan kayong maging tagasunod ni Jesus. Yun ang aming mandato at yun ang sinabi ko sa mga pastor, sa katulong ng mga pastor, sa lahat ng mga praise leaders, sa lahat ng mga sinasanay, na this is the main thing, to make disciples. Wala na tayong ibang gagawin. Kumbaga, may gagawin tayo niya yung mga sideline lamang. Ngunit ang main business is to make disciples. Ano ang pangangalagad? Ang pangangalagad ay pagtulong sa isang tao na maging tagasunod ni Jesus. Maaaring magbago tayo ng mga pamamaraan sa pagtupad noon, ngunit hindi tayo nagbabago ng layunin. Halimbawa, kung ang ginagawa natin ay hindi nag-produce ng inaasahang produkto, maaaring magbago tayo ng pamamaraan. Wala namang iisang tamang pamamaraan. Walang isang tamang pamamaraan. Parang pagigiling din ang palayan. Maraming iba't ibang pamamaraan. Pero ang hinahanap natin yung pinakamabisang paraan, sa pinakamatipid na paraan, sa pinakamadaling paraan. Amen po ba? Sa ministry, yun din ang ating ginagawa. Paano ba natin magagawa ito ng higit na mas mabisa? Ano ang tulong ng mga teknolohiyang yan para mapadali ang ating mga ginagawa, mapaikli ang ating ginagawa, at mapadami ang bunga ng ating ginagawa? Bilang mga spiritual na leader, patuloy kaming humihingi ng pamamatnubay ng Diyos hanggang sabi nung isa, mag-prayer chain po tayo. Sabi ko, walang masama, ginawa na rin niya ng mga Kristiyano noong una. Maya-maya, 30 ang nananalangin, maya-maya, 50 ang nananalangin, maya-maya, 100 ang nananalangin, maya-maya, 150 na. Ngayon malapit na tayo sa 200 na nananalangin ng tigi-isang oras, araw-araw. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Naisip ko na, ipinag-isip ng Diyos yun. So isang kapatid, ang pag-iisip ay wala sa akin. Mungkahin niya, binili namin at naisip namin yun ay galing sa Panginoon kasi maganda ang naging bunga. Wala yan noon. Walang internet noon. Walang group chat noon. Pero meron ngayon kasi namantala namin ay ang mga chat-chat na yan ay nagamit lamang ng mga babaero noon sa paghahanap ng kanilang mga kabit at mga kulasisi. Pero ba't hindi natin gamitin yan sa kaharian ng Diyos para lumago kayo at tulungan kayong maabot at maministeryohan kahit nasaan kayong sulok ng daigdig hanggat merong internet. Amen? Hindi tayo nagbabago ng purpose. Nagbabago lamang tayo ng pamamaraan dahil kung minsan ang isang pamamaraan ay hindi na ayon sa panahon. Pero hindi nagbabago ang ating focus to make disciples. Ginagawa ang ipinagagawa. Nung binata pa ako, meron na rin kaming consolidation. At ako ay gusto ko sa consolidation ako. Kasi meron akong libreta, meron akong diary, natala ko ang mga bagay doon. Tuwan-tuwa ako pahaba ang listahan ng mga nananalangin ng pagtanggap. Para bagang ang sarap nung, tumawid sila mula sa impyerno papunta sa langit. Ako ang ginamit. Parang tuwan-tuwa ako noon. Pero ba't wala namang naging alagad? Ngayon ko lang na-realize na mali ang aming punterya. Na iligtas lamang sa impyerno ang mga tao at hindi gawing lingkod ni Jesus. Kaya kapos pala iyon. Yun lamang ang naintindihan namin noon. Ganon pala kaseryoso iyon. Kaya ang paghahalimbawa ko ngayon ay yung mga binatang naliligaw. Sabi namin, huwag kang maliligaw kung hindi mo naman intensyong maging asawa. Kaya pag makakita ka ng binata at wala pa sa isip mong gusto ko maging asawa yun, huwag mong ligawan. Ganon din naman sa ating pagpapahayag ng Ebanghelyo. Pinapahayag natin ang Ebanghelyo dahil sa isip natin
Tutulungan natin siyang maging alagad ni Jesus at hindi tayo titigil hanggat hindi nangyayari iyon. Ang ginawa natin ay pinaghiwalay natin ang pag-iibanghelyo at pag-aalagad. Ang pangangalagad ay nag-uumpisa sa pag-akay sa Kanya na tanggapin si Jesus. Yun na pa lamang ang umpisa. Ang problema tayo, puro umpisa. Magaling tayo mag-umpisa. Tapos iniiwanan na natin yung tao sa kanyang sarili, kung mabubuhay baga siya o mamamatay. Kaya sabi namin, mali nga kami, para kaming mga nanganak, pagkakaanak, pinabayaanan na namin. Yun ay malaking kasalanan namin sa mga tao. At ngayon, kung kami may nananalangin, ay dalangin namin na kami pabawiin ng Panginoon Diyos sa mga pagkakamaling iyon na hindi na namin uulitin sa aming ministry. Sisikapin namin kapag naakay ang isang tao kay Kristo, tutulungan namin siya hanggang ang buhay niya ay ganap na nakatalaga na sundin si Jesus sa lahat ng parte ng buhay niya. Ipangalakal ninyo yan hanggang sa ako'y dumating. Padalawa, hindi lamang yung pagsunod kung ano ang iniuutos, kundi yung pagiging masikap. Sabi dito, humayo agad. Humayo agad. Nakita ninyo yung wala siyang sinayang na pagkakataon. Hindi siya tumigil. Pagkaalis ng kanilang Panginoon, ipinangalakal na nila. Ako'y nagtataka, kung ikaw naman ay katulong lamang sa bahay, ano naman ang alam mo sa pangangalakal? Nawa po ba ninyo na pinakamababa sa antas ng lipunan nung panahon na yun, yung mga alipin? Mga alipin, tapos yan, ipagnegosyo ninyo yung pira ko. Ano namang alam po namin sa pagninegosyo? Ay ano nang manghirap itong inapagawa ninyo sa amin? Ay kung ang utos ninyo pakainin niya mga baboy at ipastol ang mga baka, ay kayang-kaya na namin gawin yan. Pero ang utos ninyo ay mula sa pagiging alipin kami maging matalinong negosyante at pagbabalik ninyo, anong dami na ng pira ninyo, anong bigat naman yan? Pero hindi detalye ang mga bagay. Kundi pagbabalik ay masayang nagulat ang mga alipin at nasabi, Panginoon, heto ang inyong pera at 5,000 po ang tinubo ng inyong pera. Nakikita ninyo kanilang diligence. Inangalakal, hindi natin alam kung mga namakyaw ito naman kung ano't ibininta uli. Pero isipin mo na ginawa nila ang isang bagay na lagpas sa kanilang karanasan. Kapatid, minsan ay kapag tayo'y sumusunod sa Diyos, meron tayong bagay na pangangahasang gawin na hindi pa natin nagagawa sa buo nating buhay. Natatawa ko dito sa mga nasa preaching class, kitang-kita ko ang kanilang pangangatog dahil hindi naman sila sanay humarap sa maraming tao. Pero pinapangahasan nila, nilalabanan nila ang kanilang nervyos, ang kanilang hiya, ang kanilang takot na magkamali. Pero pinapangahasan nila dahil gusto nilang magamit ang kanilang buhay sa higit na mas mataas na paglilingkod. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi nakapagtataka, naging doble ang kayamanan ng kanilang amo. Diligence. Matapat sila. Yung pagsisikap ba na ang pagmamalasakit ay nasa may-ari? Alam ninyo, ako ay merong naging kasama sa negosyo. Ang pangalan ay si Luluboy. Si Luluboy. Rosalio Sanay. Nakasama ko siya ng 28 years sa negosyo at ang aking negosyo ay itinuro niya parang kanya. Pag kami nasa abroad, ang kanyang pagmamalasakit ay parang kanya. Kaya nga siya pagbintangan nagdaraya, sabi niya, kumbaga, hindi naman mapupunta sa akin ang kahit 5 sa kalakhan ng tinubo ni manager, walang mapupunta sa akin, kundi ang aking maliit na sweldo para ako'y inyong pagbintangan. Yung pagmamalasakit na parang kanya. Hindi kanya, pero parang kanya. Kaya sa harap ng bangka niya ay ako'y nagpasalamat. At sabi ko, sa loob ng
8 tao'y ika'y naginta. Paano natin parang aangkining atin, pero hindi atin, kundi ang kapurihan para sa Diyos lahat. Wala man din tayong kabahagi. Maliban sa papuri sa huling araw na sasabihin, tapat ka. Hindi sinabi ng Diyos, iyon na rin 1,000. Walang sinabi ang Diyos na gano'n. Ang sabi ng Diyos ay, makihati ka sa akin saya. Alam po ba ninyo sa buong sa kabilang buhay, yun ang mahalaga. Yung nag-uumapaw na kagalakan, hindi na rin naranasan ngayon, ay sapat na gantimpala na sa lahat nating mga pagpapagal. Kaya sabi ng Panginoon, halika, pumasok ka rito at bahaginan mo ako sa aking katuwaan. Natutuwa ako sa iyo, natutuwa ako sa ginawa mo, natutuwa ako dahil naging tapat ka. Pero, binigyan daw sila, bawat isa, ayon sa kanyang kakayanan. Kaya, alam ng Panginoon, yung ating kakayanan, at ang inapagawa lamang ng Panginoon sa atin, ayon sa ating kakayanan. Hindi tayo hahanapan ng lagpas doon. Kaya nga may binigyan ng 5, may binigyan ng 2, at may binigyan ng 1. Pero napansin ba ninyo na pare-parehas ang papuri ng tumanggap ng 5 at ng tumanggap ng 2 at ang kanilang isinulit ay ayon lamang naman sa kanilang tinanggap. Yung 2, kung ang kakayanan mong magparami 2, ay di hanggang 2 kalaang. Pero very good ka kasi dinala mo ang iyong potential to the maximum. Gaano man kalit o kalaki ang ating paglilingkod, ay ang susukatin ay gaano tayo katapat na tumupad ng ating tungkulin. Hindi nga pera ang reward kundi papuri at karangalan sa harap ng Diyos. Kaya ang papuri sa nagsulit ng 5 ay papuri ding tinanggap nung 2. Sa palagay ninyo, kung yung isa ay nagtupuri ng isa, anong papuri ang tatanggapin niya? Katulad din doon sa tumanggap ng 5. Pare-pareho. Dahil ang batayan ay yung katapatan. Hindi naman yung dami ng ginawa, kundi kung paano ginawa. Yun ang mahalaga. Kaya magsikap ang bawat isa. Kaya pagka tayo naglilingkod, dapat ay buong kaya at buong sikap. Hindi tayo nasisiyando sa minimum performance, kundi sa ating maximum potential. Ang pinagkatiwalaan ng malaki ay mananagot din ng malaki. Ang pinagkatiwalaan ng maliit, maliit din ang pananagutan. Walang nangyari sa 3 dahil hindi siya nagsikap. Ibinauna niya lamang dahil ayaw na niyang mag-risk, ayaw na niyang mag-isip, ayaw na niyang mapagod. Kaya tama lamang na waring itinuro siya ng daliri ng Diyos at sinabing, tamad ka, masama ka talaga. Kasi ang sabi dito, ikaw, kasi maraming tao kaya kailangan ituro. Ikaw, marami kasing nagasulit ikaw na tamad ka. Halika. At siya'y pinagwikaan. Tingnan mo itong kamangmangan mo. Kung inihulog mo na lamang sana sa bangko ang aking pera, di kahit karampot ay mayroong tinubo. Talaga para sabi ng Diyos, lugi-lugi ako sa iyo Lugi-lugi ako sa iyo. Alam ninyo, dapat nating maisip na sa harap ng Diyos, hindi naman tayo makapagdadahilan dahil walang dahilan ang tinatanggap ng Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, no more excuses. No more excuses. Huwag na tayo magdahilan. Kasi pagdating ng araw, wala namang dahilang tatanggapin. Lahat ng pagdadahilan natin ay susuplayin ng Diyos dahil yun ay walang basihan. Alam ba ng Diyos ang ating limit? Alam ba ng Diyos ang kakayanang tinanggap natin? Alam ba ng Diyos kung anong resources na meron tayo?
Kung ano lamang yung tinanggap natin, yun din lamang ang ating gagamitin. Yun ay katumbas lamang ng kakayanang nakabauna sa ating pagkatao. Kaya, nang tingnan ng Panginoon ang 3 alipin, kilala niya sila lahat. Kaya ay ari pang 1,000, pang 2,000, pang 5,000. Alam ng Panginoon ang ating kakayanan. Ngunit, kahit siya'y may kakayanan, hindi niya ginamit para paunlarin yung ipinagkaloob. Kaya, 2 ang pinagkaloob. Ang kakayanan pinagkaloob, ang salapi na pupuhunanin ay ipinagkaloob. Lahat ay ipinagkaloob. Wala namang atin dito. Ngayon, kapag inilibing mo yung pera, ay mawawala na rin ng silbi yung iyong kakayanan. Naunawaan po ninyo? No, doon sa breeding, doon nakalibing yung mga kakayanan ng mga hindi ginamit naroon sa papandayan. Inilibing nang nalibing sila, nalibing din yung kanilang mga kakayanan, nalibing din yung kanilang potential, nalibing din yung mga posibleng tinubo sana ng buhay nila, na wala na lang silbi lahat. Alam po ba ninyo na kapag hindi tayo maglilingkod sa Diyos ayon sa kanyang inaasahan, ang lahat ay mawawala ng kabuluhan, pati ang buhay natin, pati yung mga taong dapat sana'y nakinabang sa buhay natin at napagpabala ng buhay natin, lahat ay nauwi sa wala dahil tinanggihan nating i-offer ang ating sarili ng buong tapat sa Kanya, ng buong kaya, ng buong sipag. Nawala ng kabuluhan lahat. Nalugi siya, nalugi ang Diyos, nalugi ang Iglesia, nalugi ang mundo. Ay, ba't pa tayo pinanganak? Wala pala tayo mga silbi. Basura lamang tayo pala sa mundo na ito. Nakakain, tatay at mamamatay. At lahat ng mga kayamanang ibinaunan Diyos sa ating mga pagkatao at personalidad ay mga uod lang palang makikinabang. Pag-isipan natin ito. Walang puwang sa pangangalagad ang kapabayaan, ang katamaran. Bawal sa aming mga pastor ang maging tamad. Bawal sa mga cell leader ang maging tamad. Walang puwang sa kaharian ng Diyos. Baka isang araw ituro tayo, ikaw man di tamad. Hindi lamang yon, sabi niya, ikaw ay tamad at masama. Ikaw ay tamad at masama ka. Inapagkait mo ang sarili mo para makinabang ang iba. Masama ka talaga. Pantatlo. Ano nga kanina? Handang gawin ang ipinagagawa. Pangalawa, handang magsikap o diligence. Gawin ang buong makakaya. Pangatlo, gawin ang buong husay. Ang sabi ng Panginoon, magaling, magaling. Inabola ba siya ng Diyos na sabihin sa kanyang, magaling, magaling. Kapag sinabi ng Diyos kaya na magaling, hindi magaling. Talagang magaling. At ang Diyos ay humanga sa kanyang katiwalaan na sabihin, well done. Anong pagkahusay ng pagkagagawa mo? Anong ganda ng nangyari? Magaling ka. Magaling ka. Aba, ay sino man talaga negosyante na palaging nadodoble ang kanyang kapital, ay talagang magtatagumpay. Isipin mo ka 1,000,000 ka sa isang taon, dahil magaling ka, naging 2,000,000. Sumunod na taon, yung 2,000,000, naging 4,000,000. Tapos yung 4,000,000, naging 8,000,000. Nung 8,000,000 na, naging 16,000,000. Nung 16,000,000, hindi ba yung kakayanan mong magpa-doble ng isa, ay kakayanan ding magpa-doble ng 2, at kakayanan magpa-doble ng 5? Yun ay isang kakayanan. Kapag nagtagumpay ka sa unay, maaari kang magtagumpay sa ikalawa. Yan ba ang sikreto na Villar, ni Henry C. Nagawa nilang doblehin ang tindahan ng kanilang mga sapatos. Hanggang pumasok sila sa iba't ibang klaseng negosyo, nadodoble ang kanilang kayamanan. Gawin natin yan sa ministry, mga kapatid. Amen. Na kung ating inaakay isa, ay ipanalangin maging 2. At kung 2, ipanalangin maging 4. At kung 4, ipanalangin maging 8.
at tayo'y gagamitin natin ang ating buong kaya at buong lakas kasama ang lahat ng biyaya ng Diyos. Kaya, magaling. Sa ministry, ilabas na natin ang lahat ng galing na meron tayo. Dito na natin ibuhos ang lahat ng pera natin, ang lahat ng panahon natin, ang lahat ng lakas natin. Hanggang 100% ang tubuin. Bakit ito'y nag-a-apply sa pagdidisipulo? Dahil sa pasimulan ng talinaga ay sinabi, ang paghahari ng Diyos ay maituturing sa ganito. Sa mga tuwid, ito ay para maintindihan natin, ang kaharian ng Diyos ay ganito nag-ooperate. At ang mga tao sa kwento ito ay katulad ng buhay mo at buhay ko, na nagtutubo at pinakikinabangan. Ibigay natin ang ating buong kaya at buong husay. Tatanungin ko kayo, ang gawain ba ng Panginoon ay karapat-dapat sa ating best? Nakita, karapat-dapat ba ang paglilingkod sa Diyos doon sa ating very best? Ang paglilingkod sa Diyos ay humihingi ng hinihingi ang pinakamatatalino sa ating mga anak, ang pinakamasisipag dito sa iglesia. Natatakot si Brother Tino. Naku po, Diyos ko po, yung magagaling pala apadala na doon. Inabigay natin yung mga best. Sila ang pakikinabangan sa kaharian ng Diyos. Alam ninyo, ang katapatan ay sinukat doon sa sila'y nagpakahusay samantalang wala nga mo. Hindi ba katapatan ay inaibatay doon? Na sila'y nagpakahusay, nagpakasipag, nagpakatalino, at ginawa ang buong kaya kahit walang nakatingin at ang amo ay malayo. Hindi ba ang katapatan ay gayon? Hindi ba ayaw natin doon sa mga upahan na pag inaupahan mo magtaba sa mga nakaupo lamang sa mga pilapil at inaantay yung hatid ninyong merienda? Naku naman, ang tapat ay yung taong nagtatrabaho kahit walang nakatingin. At nakita ang katapatan ng mga kapatid dito. Ang puhunan natin sa ministry, ang kakayanang binigay ng Diyos. At yung ilang makakatulong natin, gayon pa man, buong sikap na itodo natin ang ating buong makakaya dahil deserve naman ng Diyos ng ganong klaseng paglilingkod. Ang Panginoon ay karapat-dapat sa ating best. Sabi sa pagsamba, wagas na papuri ibigay sa Kanya. Sa pagsamba, ano daw? Ay sa paglilingkod, anong ibibigay natin? Hindi ba karapat-dapat din siya sa ating wagas na paglilingkod? Kung sa pagsamba ang wagas na papuri karapat-dapat sa Kanya, sa paglilingkod, wagas din kayang paglilingkod ang ibigay sa Kanya. Dahil yun ang karapat-dapat sa Kanya. Hindi tayo nasisiyahan doon sa kung ano na lang at basta kung ano na lang. Ang gusto natin ay best. Dahil magsusulit tayo sa Panginoon. Gusto ko magwakas muli doon sa binasa natin sa unang Korinto. Sa Kabanatang 3. Sa Kabanatang 3, talatang 12. May nagtatayo na gagamit ng ginto, pilak, umahalagang bato. Mayroon namang gagamit ng kahoy, dayami o pinagapasan. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom, sapagat ang araw na yun ay ihahayag ng apoy na siyang susubok at maghahayag ng tunay na uri ng gawa ng tao. Guhitan nga ninyo, ubilibin yung salitang uri, yung uri, quality. Kaya ang huhukuman sa huling araw ay yung ating mga ginawa. Meron daw high quality, ginto, pilak at mahalagang hiyas. Pero merong low quality na mga dayami lamang at kahoy at mga pinagapasan. Pero ang apoy ang gagawing pansubok
lahat ay ilalagay sa apoy. Kapag napugnaw, wala kang gantimpala. Kaya lahat ng gawa natin daw ay ipipresenta roon at ilalagay sa apoy. At ang matitira lamang ay yung mga high quality material, pilak, ginto at mahalagang bato. Ano ang mangyayari doon sa mga gawa at gumawa na hindi nakapasa sa quality control? Ganito ang sabi. Verse 14, kung ang itayo sa ibabaw ng pundasyon ay manatili, ang nagtayo nito itatanggap ng gantimpala. Ngunit kung masunog, mawawalan siya ng gantimpala. Gayunman, maliligtas siya, lamang ay parang nagdaan sa apoy. Ano daw mangyayari? Ay, ikaw ay doon din sa langit pupunta. Pero lahat ng gawa mo ay mauuwi sa wala. Mawawala ang gantimpala. Humingi ka na lang doon sa marami ang gantimpala. O sabihin mo sa katabi mo, pahingi naman. Lahat naman ang gawa ipipresenta roon. Pero hindi lamang ang gawa, kundi ang uri ng gawa. Ang uri ng gawa. Kaya galingan natin mga kapatid, galingan natin. Encourage one another. Pag tayo naglilingkod sa Panginoon, encourage natin na isa't sabihin, brother, ibigay mo ang pinaka-best mo. I-deliver mo ang kung kaya mo. Tayo naglilingkod sa hari ng mga hari. Amen? Tayo manalangin. Ama, salamat sa mahalagang paalaala ng iyong mga salita. Nais naming baunin sa lahat naming mga paggawa ang mga katotohanan ito. Umpisa sa araw na ito, Panginoon, gagawa kami ng buong sipag, ng buong kaya, at ng buong husay, sapagkat kami naglilingkod sa iyo, Panginoon ng mga Panginoon, at Hari ng mga hari. Sa iyo kami haharap at magsusulit. At nawa kami masumpuang tapat, at makatanggap ng papuri at gantimpala mula sa iyo. Kay inam ng araw na iyon na maririnig namin, well done, good and faithful servant. Purihin po kayo sa pagbubulay namin ng iyong mga salita sa pangalan ni Jesus.